Mindoro, Luzon, Visayas at Mindanao, inilabas na ang litrato ni Private First Class Joseph Scott Pemberton, ang suspect sa pagpatay sa Transpinay na si Jeffrey Jennifer Laude. Positibo siyang itinuro ng kaibigan ni Laude. Sa sinumpang salaysay ng saksig ang pangalan Barbie, sinabi niyang kasama pa siya ng biktima at ng suspect nang pumasok sila sa kwarto. Tapos ay iniwan niya ang dalawa. May iba pang testigo nagsabing si Pemberton nga ang kasama ng biktima. Kaya para sa pulisya, malakas ang ebidensya laban sa U.S. Marine. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Mel, Mike, sa pamamagitan nga ng tinatawag na photo line process ay kinilala ng isang saksi si PFC Joseph Scott Pemberton na huli nga kasama ng pinatay na Transpinay na si Jeffrey Jennifer Laude. Ito ang mukha ni Private First Class Joseph Scott Pemberton, ang U.S. Marine na suspect sa pagpatay kay Jeffrey Jennifer Laude. Miyembro ng 2nd Battalion, 9th Marine si Pemberton, 19 na taong gulang. Kinilala si Pemberton ang saksing si Barbie, kaibigan at huling nakasama ni Laude at ni Pemberton bago ito natagpo ang patay sa loob ng isang motel. 6 na larawan ng iba't ibang mukha ng mga dayuhan na lalaki ang iniharap kay Barbie. Ayon sa source ng GMA News, dala raw ng Naval Criminal Investigative Service o NCIS sa mga larawan. Mula sa mga larawan, itinuro ni Barbie ang litrato ni Pemberton. Pinirmahan ni Barbie ang larawan ni Pemberton, tanda raw ng pagkilala niya rito. Sa kanyang sinumpaang salaysay, sinabi ni Barbie na nilapitan sila ni Pemberton kasama ang 3 dayuhan pa. Kinausap daw sila ni Laude. Ilang minuto lang, nagpasama raw ang biktima kay Barbie sa kalapit na Selzon Lodge. Kasama raw si Barbie nang pumasok sila sa isang kwarto pero iniwan na rin daw niya sina Laude at Pemberton. Sinamahan daw ni Barbie ang isang kakilala sa isa pang kwarto sa naturang lodge pero bandang 11:46 ng gabi, kinatok daw siya ng taga Selzon Lodge para sabihing nahimatay ang kaibigan na si Laude. Pagbaba raw ni Barbie, patay na si Laude at ando na ang mga pulis. Ang taga Selzon Lodge na Rumboy naman, sinabing nakita niyang lumabas ang room 1 dakong 11:30 ng gabi ang dayuhang kasama ni Laude. Naiwan daw na nakabukas ang pinto ng kwarto kaya nasilip daw niyang may paa sa banyo kaya di niya pinasok ang kwarto. Pero kinutuban na raw siya makalipas ang ilang minuto kaya pinasok na niya ang kwarto at nakita niyang patay na si Laude. Sa salaysay naman ng isa pang saksi, nakausap daw niya ang 3 dayuhan na naghahanap sa isang body Pemberton malapit sa Selzon Lodge na may kaguluhan na dahil may nakitang patay sa isang kwarto. May lumapit daw na tila bakla sa 3 dayuhan at sinabihan itong, "Your friend killed my friend." Sabay alis daw ng 3 foreigner at sumakay ng taxi. Kabilang pa sa mga isinumite ng PNP sa Piskalya kahapon ang mga larawan sa crime scene at sketch ng crime scene. Sa resulta ng investigasyon ng Olongapo City Crime Lab, lumalabas na may namuong dugo, sugat, gasgas sa muka, ulo, leeg at braso ng biktima. Sa death certificate, asphyxia by drowning o pagkalunod ang nakasaad na cause of death. Tiwala si Chief Superintendent Raul Petrasanta, ang hepe ng PNP Region 3, malakas ang ebidensya laban kay Pemberton. May pinirmahan naman siya ng papeles. Basta tinanggap na ng piskal, filed na yun. Anyway, pag-aaralan din naman nila yan. Tiniyak naman ng alkalde ng Olongapo na ginagawa ng pamahalaan ng lahat para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Jennifer. Ang barkong USS Peleliu kung saan naka-assign si Pemberton, pwede na raw umalis pero dapat maiwan ang suspect. Definitely, may bababa siya ron. Hindi naman siya sakripisyon ng Peleliu 4,000 niyang tao kumpara doon sa isa. Mike, ayon nga kay Chief Superintendent Petrasanta ay nakikipag-ugnayan na sila sa kanilang US counterpart para mabatid nga nila kung saan nga ba ipapadala yung subpoena kapag nagsimula na yung tinatawag na preliminary investigation na isasagawa sa Olongapo City Prosecutor's Office. Si Pemberton, Mike, ay nakakulong di umano dito sa USS Peleliu na itong barko na akin nasa likuran na may number 5 sa likod. At Mike, marami nga nagtatanong kailan ba talaga matutuloy yung pag-alis ng mga barko ng Estados Unidos. Pero ngayong hapon lang, Mike, isang barko na naman ng Estados Unidos yung dumating dito sa Subic Bay. At ito nga, Mike, yung katabi ng Peleliu, iyang barko na yan na maraming ilaw, yung Carl Brashear, USNS Carl Brashear, ay bagong dating lamang dito sa Subic Freeport Zone, Mike. Paano yan pag umalis na yung USS Peleliu, Ian, saan ipipi yung suspect, yung Marine, si Pemberton?
May balita ba dyan? Mike, nung nakausap natin nga itong si Mayor Polino ng Olongapo City, sinabi niya nga high level nga daw yung usapan na yun sa pagitan ng DFA, ng VFA Commission at ng Estados Unidos sa panguna na yan, syempre ng US Navy at ng US Navy. At Mike, ang sinasabi niya ang talagang normal daw talagang ginagawa kahit noon pa nung nandito yung base militar ng mga Amerikano, kapag may isa nagkasala o mayroong pinaghihinalaang nagkasala na sundalo, ay talagang kahit umalis yung kanilang barko, iniiwan daw dito sa Subic ang sundalong inaakusuhan na nagkasala. Kaya naman inaasahan nila dito sa Olongapo City, Mike, na ganyan din ang mangyayari dito kay Pemberton sa pagpapatuloy nga ng pag-iimbestiga ng Olongapo City Prosecutor's Office, Mike. Maraming salamat, Ian Cruz.